May maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang umunay kahina-hinalang road project sa Barangay Baysa, Quezon City ang nagtulak sa ating aspiring bayan patroller na idokumento at puna ng kamera ang kinukwestyong road project sa barangay. Ang problema, ang bidyong ebidensya niya sana ay kinumpiska ni Chairman. Isang buwan na raw makalipas ng insidente ay hindi pa sinosoli ni Chairman ang kinumpiskang kamera. Kaya naman, nagpaayuda na siya sa XXX. Narito po ang aming pagtutok sa sumbong na ito. Enero taon 2012, nang makuna ng isang residente ng Barangay Baysa, Quezon City, ang road project na ito sa kanilang lugar. Proyektong kahina-hinala sa nagrereklamo ngayong Ginoo, kaya't nagdesisyon siyang magdokumento sa pamamagitan ng kanyang digital camera. Ako po'y nadaan doon sa De La Cruz compound at nakita ko po may patching ng espalto. Kinunan ko po. Nagkaroon po akong interest at nagtanong po ako, napag-alaman ko po may karapatang pondo. Nagtaka po ako, bakit patching kung may karapatang pondo? Pwede naman pong hindi patchingan at espaltohan ng buo. Sa naturang road project ni Chairman Eduardo Juan ng Baysa, natuklasan ni Romel Castillo na may nakalaang pondo nagkakahalaga ng 328,874 pesos para sa proyektong ito na may habang 0.117 kilometer. At dahil nga questionable para sa kanya ang mga nakikitang paggawa o repair sa pinagdududaang road project ni Chairman, ipinagpatuloy ni Romel ang pagtutok sa proyekto. Ano ginawa ni Kapitan nung nakunan mo na ng larawan itong pinapagawa niyang proyekto? Noong lumipas ng isang linggo at may tumawag sa akin isang kaibigan, sabi, ini-espaltohan na ng buo. Nung una ho, patching lang. Siguro, nalaman nila na kinunan, kaya po tinuloy nila ng buong espalto. Ito'y kanyang pinasubaybayan para makita ang proseso. Hanggang sa noong January 13, 2012, nang muli niyang pinakunan ng mga larawan at video ang binabantayang proyekto ni Chairman Eduardo Juan sa kalsada ng De La Cruz, Baysa, Quezon City, hindi inaasahan ni Romel ang naging reaksyon ng kanilang kapitan sa ginagawa nilang pagdodokumento. Ano yung naging reaksyon ni Kapitan? Ay, nagalit po si Kap. Galit na galit. At inagaw niya ho yung aking camera. Nilapitan ko po siya at nakiusap ako, Kap, akin po yan. Sabi niya, bakit niyo kinukunat ng proyekto? Bawal daw po yun. Wala po akong nakikitang bawal. Amin natin, Kap, pakilala sa atin. Akin na libidensya. Kahit kung sinong tao, pwede yung magbantay. Kung wala po bang itinatago ro sa proyektong yon, ano ho ikinagagalit ni Kapitan at kinukunan daw siya? Dahil yung ibang kandidato, pagka sinabing proyekto nila, nakabandera mukha nila, nakangiti pa kumakaway. Si Kapitan, iba naman po, nagagalit po. At sa galit niya, halos pinagduro-duro po mukha ko talaga at konti na lang, madidilaan ko na. Sumbong pa ni Romel, nooy makailang ulit na sinubukang bawiin niya ang personal na pag-aari ng kamera. Pero halos mag-iisang buwan na mula nang maganap ang pagkakakumpiska, ay hindi pa rin niya ito makuha-kuha sa custody ni Chairman. Ilang beses ka nagpunta kay Chairman para bawiin yung camera na kinuha sa'yo? Marami pong beses, sinubukan ko, ayaw pa rin po ni Kapitan. Patatawag raw po ako. Eh, hindi pa rin ako pinatawag. Para makumpirmang na kay Chairman nga ang kamera ni Romel na naglalaman ng mga larawan ng kinukwestyong proyekto, sinamahan namin si Romel nang muli niyang subukang kausapin si Chairman para mabawi ang kanyang kamera. Sa pagkakataong yun, kargado na si Romel ng aming spy camera. Pagpasok pa lang sa punong tanggapan ng barangay, tila allergic na nga itong si Chairman sa camera. Mantakin yung maging ang aming spy camera ang karga
natunugan pa ni Kapitan. Kap, pwede ko pumasok. Wala ako. Cellphone niya. Wala siya. Sa mga sandaling ito, tinanong ni Chairman kung bakit siya kinukunan ng mga larawan nila Romel. Bayan patroller mo ko eh. Ano sinabi mo doon? Ito din nalaga. Wala, inagaw niyo nga ako yung biglang pwesto ko lang mabawi. Eh, ang tagal na po, hindi ko alam ang plano niyo kung mababawi ko pa po o hindi na. Wala problema. Kung sa'yo talaga. Sa akin po, may... Alam ko malalaman sa'yo. Eh, may picture mo kami mag-anak mo. Wala kita yan eh. Kailan po kaya? Hindi ko muna. At noon nga'y bigo pa rin si Romel na mabawi ang kanyang kamera. Para maayudahan si Romel sa problema niyang ito, sumangguni kami kay NCR Regional Director Renato Brion ng DILG. Wala siyang karapatan na kumpiskahin yun, ano? Unang-una, wala namang krimen na naganap. Wala namang malatwa o hindi ka nais-nais sa pagkuha ng litrato sa isang proyekto. Iniaatas din ng ating mga batas at tuntunin ang pagiging hayag. Ibig sabihin, transparent, no? Malinaw, walang kinukubli. Iniaatas din ng ating mga batas at tuntunin na kailangang nananagot tayo sa ating mga desisyon at gawain. Dahil malinaw na hindi pinahihintulutan ng kinaukulan ang ginawang pangungumpiska ni Chairman Eduardo Juan sa personal na kagamitan ng nagrereklamong si Romel. Miyerkules, ng personal kong pinuntahan si Chairman Juan. Meron pong isang nagrereklamo sa amin. Sa iyo. O sa ilang nabago sa amin. May camera ho yata pinuha kayo. Bigyan ko kung may nakita siyang tao na kumukuha sa akin, dalawa sila. Tama. So, siyempre, magbibidyo ko ako. Ako direct sa kinukunan. Hindi po yung project. Ginawa ko yung camera. Tama. Tapos sa paggawa ko ng camera, ang sabi ko, tumak mo yung mga bata, may lumapis-lapis sa lalaki yung pangalan Kato. Tama. Sabi sa kanya raw, hindi ko naman ako sa kanyang huli yung camera. Nasauli niyo na ba yung Hindi camera? ako nandiyan pa po sa atin. Pero kinukuha daw. ko na, sa akin sila kahapon eh. Tumataw dito, nakikiusap. Pero ako, titingnan ko muna yung content, yung mga laman ng camera. Hindi pa ba nakikita? Hindi pa ko eh. Dahil duda si Cap kung kay Romel ang kamera, tinanong ko kung siya nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng naturang kamera. Sa inyo ba talaga yung camera? Opo, sa akin po. Paano niyo nasabing sa inyo? May file suro na aming pamilya may kuha ko. Kaya nakihawak ko lang sa bata kasi musik malaglag, nakamotor po ako. Tapos tinanong niya ako kung ano ginagawa. Tinuunang ko pa ako yung espalto. Pinagtataka ko po kung ano masama sa kinunang po yung espalto. Ilang saglit pa, lumabas din ang kamerang pag-aari ni Romel na naglalaman ng mga larawang tila ba ikinababahala naman ngayon ni Chairman. Tingnan nyo, ako, may kasama siyang tao ito. Yung pumupuo ng camera. O, ako direkta, tingnan yung tsura ko, nagulat ako. Ba't ako kinukunan? Kaya malay ko kung may plano sila sa akin. Kailan ako, kailan na may truck? Pwede malaman? Yung truck. Eh, kasama mo sa gumagawa ng espalto yan. Pwede malaman sa'yo. Ayun, ayun si Mr. Anthony. Parang magkaroon rin kami files. At may papel po ba yung truck, sabi niya? Kukunin ko yung files, ha? Oo. Parang magkaroon files sa... Iisip kayo sa akin, hindi maganda. Wala ko kaming iniisip. Meron nga po tayong bayan patrol. Sino na po yung truck? Ano po ang dahilan? May nalabag ba silang batas kung kinuhanan niya po Sir, ako, ang sa akin po lang kasi, Mr. Taberna, security ko na naman po, ng sarili ko. Doon po sa security, wala po akong magiging question doon. Ang tinatanong ko po sa inyo, meron po ba siyang nalabag na batas sa pagkuha po dyan? Total, Wala po siya nilabag na batas. Ganun po ang pakiramdam nyo, bilang isang punong tagapagpatupad ng batas po sa inyong barangay, eh nasa kapasidad po nyo na pagdadamputin kung sino yung pinaghihinalaan yung magtatangkang sa inyo sapagkat tayo naman ay merong warrantless arrest na tinatawag, hindi po ba? Tulo nangyari. Meron po actual na pangyari kung talagang pinagtatangkaan kayo. Eh, nung inimbestigahan niyo, pinagtangkaan. Tumakbo itong dalawang tao eh. Ay, andun na po tayo. Nakausap niyo po ito. Tinanong niyo po ba kung pinagtatangkaan kayo? Meron pa kayong ebidensya para sa din pinagtatangkaan po? Ang hinihingi ko lang sa kanya to, resibo ng camera mo. Kasi ito, Kaya nga po. Kaya nga po. So, napatunayan niyo po ngayon na hindi pala kayo pinagtatangkaan. Opo. Sa lumabas na motibo ni Romel sa kanyang pagdodokumento sa road project ni Chairman, nagpaliwanag din si Cap tungkol dito.
Bakit daw gano'n lang yung project? Bakit patching lang? Hmm. Sabi ko, hindi pa tapos yan. Nag-antay tayo ng delivery ng contractor, ng supplier natin. Kung meron po kayong sumobra, Chairman, Opo, sige po. na asfalto, dun sa anong Palma ba yun? Sa Palm po, Palm Street. O, Palm Street. At tsaka naman, may iba pang kalsada na may Napatchingan ko na po yun. lahat po ng kalsada nyo, wala na kayong problema. Pinatchingan ko po Opo. kasi yung Palm Street lang po Opo. ang naka-ano doon, naka-program. Nandun na po tayo. Ang iba, pati po yung Dickory Road ngayon, Francisco, pinatching ko na rin po yun. Mailagay sa patching, ano? Bakit papatchihan nyo itong mga, yung kalsadang, gagawin naman na bukas. Naka-project na nga din yung 300,000. Sir, kasi sabi ko ng contractor, magbibis kami sa contractor, sir eh. Sabi niya, malapit na lang ng konti kasi katatapos na ng Pasko. So, sir, yung ginawa namin, sir, pinatching na namin, sayang mo naman yung spalto, sir eh. Sobra po eh. Pinagay ko muna ho doon. May pagkamainitin pala si Chairman. Dahil matatagalan daw ang pagsasaayos ng kanyang proyektong may pondo naman, patching muna while waiting. Yan ang diskarte ni Cap. Sa issue naman ng pang-aagaw ni Chairman sa kamera ni Romel, ito ang naging tugon ng DILG. Una-una, illegal seizure yan, ano? Illegal yan because wala namang crime na nangyari. Kailangan niya patunayan na meron talagang real danger sa security niya. Bukod sa pagiging illegal seizure yan, human rights violation din yan. No? Panunupil ng karapatang pantao na malayang pagdodokumento. Binigyan din ni Director Bion na malaya ang sino man na maidokumento ang anumang proyektong panggobyerno sa anumang hayag na pamamaraan. Sa ganitong paraan daw kasi, maibabalik ang tiwala ng bayan sa mga kinauukulan. Kung wala kang skeleton sa closet mo, bakit ka mangangamba? Bakit ka matatakot? Ilang kapitan na sinabihan ko ng ganyan. Ang pagkikayat ko sa kanya, sana huwag siyang balat sibuyas. Kasi kung hindi niya kayang maging transparent at accountable, huwag na siya mag-public official. Karapatan mo bilang mamamayan, bilang bayan patroller, karapatan ng publiko na malaman kung ano ang nangyayari sa palibot nila, lalo na sa mga panggobyernong mga patakaran na direktang nakakaapekto sa buhay nila. Dapat maging matatag ang bayan patroller na kung alam kasi nila yung karapatan nila, politely ipaalam dun sa mga nanghaharas ng mga opisyal na alam ko yung karapatan ko at ang ginagawa mo sa akin, alam ko labag ito sa mga karapatang pantao. Sa ngayon, muli nang nabawi ni Romel ang kamerang instrumento niya para maging boses at mata ng kanilang lugar sa mga questionableng proyekto na nais niyang tutukan. Inaayos na lamang daw niya ang ilang mga kakailangan ng dokumento para formal na maghain ng reklamo laban kay Barangay Chairman Eduardo Juan. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang naging karanasan sa una niyang pakikialam para bantayan kung saan napupunta ang pondo ng bayan, hindi ito hadlang kay Romel. Para ipagpatuloy ang pagbabantay, nandito lang ang XXX para umagapay.